for the latest from the defense of the Vice President in the trial, we're joined by mobile journalist Arles de los Santos. Arles, all right. So what is the assessment of the team on day one? Lord, ang masaya at sinatawag na successful ang unang trial nga ni Vice President Sara Duterte para sa paggulong ng impeachment complaint laban sa kanya. Ayon yan mismo kay Attorney Michael Poa, spokesperson at kabahagi ng defense team ni Vice President Sara Duterte. At sa ngayon nga, hindi pa rin nila daw nakikita kung paharapin na nga agad si Duterte at nakadepende pa nga yan. Base na rin sa interview sa mga development at magiging takbo ng paglilitis. Sinabi pa nga ni Poa, Lord, na nakahanda raw sana sila ng magharap ng mga testigo ngayon at sa iba pang posibleng maging hakbangit na mangyayari sa impeachment. Pero ang nangyari kasi ngayong araw ay preliminary lamang. Nag-enter ng mga abogado, ang prosekusyon at ang depensa. At sa bilang natin kanina, 15 na legal counsels ang nagpasok ng kanilang ng kanilang identity for the case. At kung saan nga dyan, expected natin yan na 16 sana. Ayan yung naging dahilan kung bakit nga hindi pinagbigyan ng presiding officer na ma-arraign si Vice President Sara Duterte. Kasi itinatakda ng Rule number 7 ng Senate Presiding, ng Rules on Senate Impeachment Procedure ay kailangan nga posible na yung kanyang legal counsel ang magrepresenta sa Vice Presidente at magbigay ito ng tugon. Lord. Alright. Yung motion ng defense, yung request sa korte, meron tayong narinig kanina na konting kiskisan kay Representative Jokno sa side ng prosecution at yung sinasite na isang ruling ng Supreme Court nitong lead counsel for the defense na si Attorney Sison. Pwede ba mong ikwento sa amin yun, Arles? Alert kanina kasi si Attorney Shell Jokno ay nagkaroon nga sila ng konting palitan nito ni Sison at sinasabi na wag daw mag-profound ng question sa prosecution kung saan nga presiding officer naman dapat yung makakatugon doon pero hindi natin na akuha yung kabuuan ng testament ng palitan na iyon dahil kinailangan natin mag-cover so limitado pa yung maibibigay natin ngayon. Okay. Pinag-usapan ba kung yung pagkaka-elect kay Chis Escudero as presiding officer ay something na ikinatawa ng panig ng depensa? At pati na rin yung pag-set ng 16 as the threshold for voting, among many other things. Pati yung pagsasauli, yung pag-uutos ng korte by way of the new presiding officer to return to the BIR that green box. Simulan natin dun, Lord, sa pagbabalik nga ng green box ng BIR patungo sa House of Representatives. Ayon sa defense team ay para sa kanila hindi naman daw malaking tagumpay or malaking tulong yun. Kasi wala rin naman daw issue kung kung gagamitin man yon for example kasi for them nagsabi na rin kasi yung prosecution na kung kakailanganin nila ng mga testamento or dokumento mula sa BIR, for example, ay pwede naman silang mag-send ng subpoena at makakakuha pa rin ng mga dokumento kaugnay nito. Then, patungkol naman kay Senator Chis Escudero bilang presiding officer, ay ayon kay POA, hindi raw appropriate for them to comment on that dahil mayroon daw manifestation and objections yung iba't ibang mga senator judges kaya they would like to leave it at that. Nais silang igalang yung naging botohan at kinalabasan nga na si Escudero ang maging presiding officer. And suportado din naman nila yung 16 na threshold nga para ma-convict si Vice President Sara Duterte at in his own words sinabi ni POA na kung ano man yung sinasabi at tinatakda ng konstitusyon ay yon lamang ang kanilang susundin. Nasaan ka kanina, Arles, nung nagdedebate ng halos isang oras itong sila senador, yung magkapatid na Cayetano at doon sa Senate President na si Win Gatchalian with the occasional replies from Tito Soto at may Kiko Pangilinan pa. At gaano ka-tensyonado ba kanina yung loob ng Senado kanina?
Nandito tayo, Lord, kanina sa isang media holding area, no? Kaya hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon na masilip yon. Pero sa pagtakbo ng palitan, no, sa magkapatid na Cayetano at maging kay Senator Win Gatchalian, no, ang ginigiit nila na nandun daw sa konstitusyon na kailangan nga yung Senate President daw ang mag-preside, no? Pero later on, ang sinabi naman ay hindi raw tukoy ng malinaw, no? Hindi sinasabi na dapat Senate President yung maging presiding officer dyan, no? Ang malinaw lang ay kapag presidente o ang pangulo ang nasasalang sa impeachment trial, no? Syempre nag-aabang ang lahat, and actually kahit paglabas sila dito, susubukan sana natin na makakuha ng panayam, pero naging mabilis yung kanilang pag-alis at mabilis din actually yung naging pag-adjourn ng impeachment trial ngayong araw. Alright. Sa Corona impeachment trial, yung very first day ay nagpakita mismo, no? Yung subject ng impeachment, si Chief Justice Renato Corona with his wife at inexplain ng lead counsel na si Serafin Cuevas, no? Dating justice din ng Supreme Court, na it is a show of good faith at ipinapakita daw sa korte na ginagalang nito ang proseso and should be deserving of acquittal doon of all charges. Meron bang binanggit na posibilidad na magpapakita daw ang Vice President anytime soon? Arles. Lord, hindi malinaw kung anytime soon. Pero nakadepende raw sa magiging development ng impeachment trial kung haharap nga ba agad si Duterte. No? Nakadepende raw sa sitwasyon at mga pangyayari. Pero anytime now, wala pang kumpirmasyon, no, nahaharap nga ito. No? Pero patungkol doon sa impeachment na ito, Lord, no, nasa House Justice Committee pa lamang ito, ay tinawag na nga itong fishing expedition ng depensa, no? Yung mga reklamo laban kay Duterte, yung 4 na articles of impeachment. At sinasabi na nito na may bad faith at fundamentally flawed umano ang proseso nito, pero itinanggihan ng prosekusyon. No? Kaya talagang exciting kung darating man si Vice President Sara Duterte dahil syempre kabukod dyan, no, kung sasagutin niya rin diretso yung mga alegasyon sa kanya, no, 4 na articles of impeachment yan, pero ang sabi naman ay mauuna yung patungkol doon sa assassination attempt or plot para kay Pangulong Bongbong Marcos, kay First Lady Liza Marcos at maging sa dating House Speaker na si Martin Romualdez. Alright, maraming salamat sa iyong ulat. Ang Mojo sa Senado, Arles de los Santos.